Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Maligayang bati kay Louie Ocampo. Sir Louie, nabuhay ka, Good morning, mabuhay sir. Kamusta ka. po? Idol natin yan. Abay, bata pa rin ako. Wala pa akong salawal. Idol ko na yan. Si Louie Ocampo. Brad Jeff, magandang umaga. Mas maganda kang lalaki sa umaga. Ano ba pabango ni Sir Louie? Ako, Ted, Jovan. Yeah. Ano, mask oil o yung kulay berde? Yung kulay red yata. Kulay orange. Orange. Yes. Mask oil ang tawag doon. Okay. O, sige. Nung nakaluwag-luwag, Dracar. Ayan. Mas bago-bago na yung drakar. Pabango ng tatay ko yun. Ganon. Oo. Okay. Eh ako'y nakikisaw-saw lang ako sa abo ng nanay ko eh. Ba, ayos ah. Meron pa niyan ngayon eh. Meron pa rin hanggang ngayon. Kala ko brute, Ed, brute. Drakar pala yun. Kala ko drakak. Aha. Drakar pala. Ayaw mo ng Charlie ha? Hindi ko inabot yung Charlie talaga. O baka meron si tatay ko for sure. Baka alam yun. Oo naman. Oo. Ito na siya. Ano kayang pabango niya ngayon? Ikaw, pastor. Ano bang pabango mo? Anais. Nice. Pambabae. Ayan! Anais. Sige. Diba? Ay, Talong natin sa alam mga mo. senior leaders. Lalo na kapag ginagagawi ka ng Cartimar, di ba? Bakit? Ano Yun. meron doon? Bilihan ng pabango? Oo, kaya punta ka na lang ng Sangli. Dati kasi ang PX, maliban sa Clark at Subic, sa Cavite, yung PX. Doon ka bibili ng mga... PX? PX. Yun ang bilihan ng mga Pabango. imported Oo. dati. PX. Ted, sa Makati, cash and carry. Cash and Yan. carry. Cartimar din sa Pasay. Okay. O sige. So, hindi, iba pala yung... Sorry, nanihelo na ako. Nalilito na ako. Alright, sige. So, Brad Jeff, anong ating magandang balita today? Well, happy birthday muna, Roseth Rada. Pinababati ka ng nanay mo. So, meron tayong magandang pong balita ngayon dahil Biyernes. Minsan, parang natapos nga ba natin lahat? Or minsan, parang natuwa ba si Lord sa akin? Alam niyo, minsan kasi mabigat pagka meron kang conviction na parang feeling mo, may nagawa kang hindi maganda at si Lord medyo hindi ka binless in a way. Na bad trip sa si Lord. Alam niyo si Lord kasi just po siya, no? Hindi naman pinapalampas sa mga kasalanan. But at the same time, gracious din siya at merciful. Kaya sabi po sa Salmo 30, versikulo 5, dahil ang kanyang galit ay hindi nagtatagal, ngunit ang kanyang kabutihan ay magpakailanman. Maaaring sa gabi ay may pagluha, pero pagsapit ng umaga ay may ligaya. Ang ganda na to, Brad Ted. Sobrang meaningful po ito, lalo na sa mga taong may pinagdadaanan. Kasi pag tinitingnan mo yung verse na to, sabi niya, yung galit ng Diyos sa kasalanan ay temporary lamang. Hindi raw po nagtatagal. Kasi po, banal siya at tuwid. Hindi naman pwedeng, sige, lahat ng mga rapists pwede na pumasok sa langit. Hindi siya just pag ganon. Hindi mo rin i-honor ang isang judge kung hindi siya just o hindi po siya patas, kumbaga. Kapag tayo pinagkakasala, of course, yung galit ng Diyos ay nandun at nararapat lamang. Ngunit hindi po siya nananatiling galit. Siya po kasi maawain, alam niyang tayo galing lang sa alabok, okay? Para si David, nung nagkasala siya, dinisiplina siya ng Diyos. Ang kailangan lang natin, yung humility to admit and to repent of our sins. Sabi sa pangalawang segment ng verse na binasa natin, ang walang hanggang kabutihan ng Diyos, yung mercy daw po na endures forever. Ang galit ng Diyos may hangganan, ngunit ang kanyang kabutihan, walang katapusan. Lagi niyang inaalala ito, marupok tong mga tao. But that's not mean na lagi niyang ito tolerate yung kasalanan mo na okay lang yan, ulitin mo lang anak kasi tao ka lang. Hindi po ganun ang Diyos dahil pag ganun, spoiled brat ang magiging anak niya. At siguro may mga magulang dito nakikinig, hindi nyo rin ginusto ang kinalabasan ng anak nyo na inispoiled nyo. At to the point, feeling niya, siya na magulang, tayo na sumusunod sa kanya. So, paulit-ulit lang ng mga Israelita nung panahon po sa Old Testament. Pero ang Diyos, may curse, meron pong discipline. At the same time, meron po siyang awa na sana matuto tayo sa ating mga pagkakamali. At ang pangatlo, sabi po, yung pagluha mo sa gabi, pero joy comes in the morning. So maaaring nagpipighati ka ngayon sa sakit, anumang karamdaman meron ka, anumang consequence ng kasalanan ginawa mo at na-realize mo na ngayon,
Okay, maaring sa gabi, lumuha ka, pero pagsapit ng umaga, sabi ng verse, ay may kaakibat na ligaya. Ang gabi po ay sumasagisag sa atin ng pagsubok, paghihirap, okay, yung paghihintay habang nananalangin, mga mahihirap na challenges, ngunit may katiyakan po na may umagang darating. Sabi nga, at the end of the tunnel, merong light na naghihintay sa atin. Kaya ikaw na nasa gitna ngayon ng pagsubok, madilim, whether kagagawan mo yan, konsekwensya ng kalokohan mo sa pambababae o panlalalaki kung ikaw naman ay si Mrs. o kalokohan niya sa paggasta mo, tumaya ka sa kung ano-anong online pasugal na hindi naman dapat ginagawa o kung ano man mga kasalanan mo. Pero nagkaroon ka realization, tandaan niyo po, yung mercy ng Diyos, darating yung umaga at tayo ay sisigla. Huwag tayo mawala ng pag-asa mga kapatid. Anumang pagsubok, kaya natin yan. May katapusan yan. Ang walang katapusan ay ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Tandaan natin, Salmo 30, versikulo 5, dahil ang kanyang galit ay hindi nagtatagal, ngunit ang kanyang kabutihan ay magpakailanman. Maaaring sa gabi ay may pagluha, pero pagsapit ng umaga ay may ligaya. Tayo po'y manalangin. Panginoon, dinadalangin ko sa iyo, mga kababayan namin, tagapakinig, tagapanood, na may matinding dagok ng buhay na pinagdadaanan. Whether pinansyal, yung iba, Lord, relational, sira ang pamilya, yung iba, Lord, emotional at mental, yung mga depression, anxiety, at maaaring iba, Lord God, physical, may karamdaman. Lord, dinadalangin namin anumang kadiliman na pinagdadaanan nila ngayon, panatili mo silang malakas, matatag, dahil alam namin sa gitna ng dilim, nakaakibat ka at umaalalay sa amin. Dahil kailangan namin pagdaanan to upang kami matutong kumapit lamang sa iyo at wag manatili sa kadilim. Salamat, Lord, sa pag-asa na dala ng umaga at ito'y magbibigay sa amin ng ligay. Amen. Amen. And Lord, salamat po muli sa araw na ito. Sa napakagandang inspirasyon na amin napakinggan mula kay Brad Jeff. Lord, we pray ngayong pong weekend na ito, meron po na naman pong pagmimisyon na gagawin si Brad Jeff. Lord, keep him always safe, protected, and healthy. And Lord, muli, salamat po sa biyaya ng araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat na marami, Brad Jeff. What's cooking para sa weekend na ito sa mga nag-aabang sa iyong inihahatid na napakagandang mga balita at aral? Well, mamaya, Brad, alas 4 sasagot kita. Maganda po ating pag-uusapan about paano bang maligtas sa eternal death. Ayan, salvation po ang topic natin mamaya kay Ating Cheryl. And then sa Sabado po, alas 4, Rebuild City Church po, Facebook at YouTube channels. At kung gusto niyo naman ako makita face-to-face once a month, ako po yung nagpipreach every end of the month po doon po sa aming face-to-face na church na sa Rebuild City Church sa Park Square ground floor. So this Sunday po, ako yung magpipreach ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Yan, Praise Brad God, and to God be all the glory indeed. Good morning. And Brad Jeff, sabi ni Nanay Christy dito, no? Doon daw sa mga nakakaangat-angat, Jorela. Talagang magkakaira kayong tatlo. Jorela. Jorela, Hindi ko parang alam yun. panlaban na yan, Nana, yung pangalan, Jorela. Good morning, Nanay Oo. Christy. Morning, Sa mga Nay. nakakaangat-angat. Yung anak ni Tito Sen, yan ang pangalan ng isang anak niya, si Lala, Jorela. Soto. Jorela. Baka nga ipinangalan. Oo, sa pabango ng yan, Christian Dior. Yan ang kanya. Pabango na mayayaman. Diorela. Mabango Buti kaya na lang, yun? Brad Ted, hindi ka pinangalanan sa pabango. Baka pangalan mo ngayon, Katin ko. Lakas ang tawa mo, ha? Ay, sorry. Uy, mabango yun, Gusto ko yun. Bix. Bix Vaporub. Lakas ng tawa mo, ha? Hindi naman. Sakto lang. Hindi ko kasi Alam lahat ko. inabot. I-google ko yan lahat mamaya. Jorela. Ano yung sinabi mo? Tatiana. Brute. Charlie. Tsaka di ba yung mga bote ng pabango nun, yung parang ang gaganda pa dati, naalala ko? Hindi, tsaka pag Oo, talagang suspect ka. pinadalhan ka ng kamag-anak mo sa abroad o nag-uwi ang kamag-anak mo sa abroad ng pasalubong, Oo. naka-display yan. Oo. Kahit ubus Yun. na. Oo Correct. naman, oo. Oo. Maiipon yan, ang dami yan, naka-display talaga yan. Tama. Tama. Di ba? Ngayon, nire-refill na lang eh. Ngayon, Sa kulon-kulon mga na mall. lang. Oo. Oo. Pinag-iipunan yun, yung Jovan kasi may maliit nun. Yung Jovan mask oil. May maliit siyang bote. Talagang pinag-iipunan mo yun. Right? Yun, Saka mahal marami ng na in pabango. love dun, ha? Hello? Sa Jovan. Yes. Brad, itong kaibigan ko si Joel Bismonte, ang gamit ko, Pastor, Chaps.
Chaps Aba, perfume. ay, ano yun, Ralph Lauren yun. Medyo maano Kasi ito. ng Si version Joel yun. Vismonte. Pero ako na-inlove ako doon sa dati kong girlfriend kasi ang kanyang Paco Ruban yung kanyang pabango. Ano? Paco Ruban. Oh, talagang na-inlove ako. Oo, Paco Ruban. Talagang wow. Kaya ako araw-araw nandun sa tulay sa Mindiola. Bango eh. Sa amoy pa lang, mai-inlove ka na. Paco Ruban. Panalo na. Paco Ruban, Oo, pangalan pa lang, eh, para talagang mahuhumaling ka na eh. Well, wala naman silang laban sa akin. Kasi Oo. Anong pabango mo nun? Johnson's Baby Oh, Cologne. hindi yun na. Johnson's Baby Cologne. Oo. Panalo Amoy tayo baby. dyan. Amoy baby. Oh, diba, Tama, correct. Johnson's Baby Cologne. Tsaka yung Nenuco. Yun Di ba may ganon, yung cologne-cologne? Bago na yan siya eh. Minuko. Oo, yun yun, di ba? Angel's breath na yan siya. Mga Yan, bago Angel's Breath. Mm. Yun din ang pinapadala, di ba? Pag nasa ibang bansa yung mga kamag-anak mo, ganun. Menuko. Bakit? Sige, Oo. okay. Kung saan tayo napupunta dito sa... Kaya nga, yung Wait. Paco Ruban kasi. Pero Hindi mo pa narinig Pastor, Paco Ruban? ngayon lang. Lahat. Excuse me. Tatiana, Paco Ruban. Kasi tama, ang uso sa amin, nung panahon namin ay Atlantis. Atlantis. 280 pesos sa bench. Lahat ng high school yan ang pabango. Atlantis. Bambini. Uy, Yun ang mga uso. Alam mo ba kung gaano ngayon kamahal ang pabango? Wala nang pabangong 10,000 piso. Oo, 8,000. Mahal na. Yung mga 8,000 medyo maliliit na bote. Oo. Ay correct. pagkakamamahal. Oo. Oo. Kaya wala na ako regalo sa iyo. Inflation din. Tinamaan ng inflation. Oo. Cash na lang, Ted. Cash na is lang, good. Okay. O sige. Salamat na marami, Baka naman Brad. ako mabango. Have a good weekend, Brad. Salamat na marami. Thank you, Pastor. Again. Thank you, Joel and Danet Vismonte, for listening. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.